Diskarte o diploma? Sige nga, for others, diskarte. Sasabihin ng iba, bakit ako, hindi naman ako nakapagtapos sa kolehiyo. Pero umunlad ang buhay ko kasi may diskarte ako. It is my great honor to talk in front of you, my dear and promising graduates. Masaya ba kayo today? Kanina, nung minove niyo yung tassel, kitang-kita ko yung mga ngiti niyo sa inyong mga labi. This day belongs to you, for you have burned the midnight oil, studied with purposefulness, and secured a step closer to success. Malapit na ba sa success? Malayo-layo pa. Each of you, I'm sure, the reason why you're here today, showed the ability to learn, develop, and adapt in a rapidly changing world. This commencement exercise is very timely to a content that I have stumbled upon on StockMed or social media. It was once asked to me, and I am quite certain that this question rings a bell to our Gen Zs. You, diskarte o diploma? Sige nga. Diskarte o diploma? Ha? Diploma. With diskarte. Parehas ang sagot. For some, for others, diskarte. Sasabihin ng iba, bakit ako, hindi naman ako nakapagtapos sa kolehiyo. Pero umunlad ang buhay ko kasi may diskarte ako. Tama? That's for some. But for me, certainly, and it must and should be diploma, as education does not only teach skills, but also opens horizons. It introduces you to better perspectives and gives out limitless opportunities. It will surely prepare you for what the world will offer. And as what Malcolm Lille said, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare it for today. So in this regard, I would like to congratulate you for reaching this very day of your commencement exercise and for receiving one of the many diplomas you will get in your journey toward success. Indeed, all of you had your own path, bumps, roadblocks, struggles, challenges, but all led you to walk to this stage and shake the hands of the school administration as you give each other your biggest smile and appreciation. As you embark on your new journey, I want you to consider some of the tips that I will give you through a story. No? So hindi ako magbigay ng dapat ganito, ganyan. Lahat tayo, meron tayong inherent intelligence and talents given to us by God. Diba? And I'm sure this institution had helped you hone those talents and skills. Your intelligence. Meron akong kwento na gusto kong i-share sa inyo. I was once, like you, seated as one of the graduates or as one of the parents. Siguro yung iba na narinig na yung storya ng buhay ko, na ako ay self-supporting, ako ay magtitinda sa palengke. Kanina ang ganda ng kwentuhan na namin ni na Sir Crozat at saka ni na Sister tungkol sa mga buhay, pinagdaanan sa buhay, paano ba ako napunta sa ganitong posisyon, no? Pero ang gusto kong ikwento sa inyo,
para sana sa ating mga magulang at mag-aaral ay yung kwento na personal na naranasan ko. Di ba bago ka mag-graduate, nag-fill up kayo ng form for application sa college? Kukuha kayo ng entrance exam. Nakalagay doon sa form, you have to list your top choices on programs or courses kung ano ang kukuhain nyo. Tama ba ako? Ganyan yung ginawa ninyo. Pinaghandaan nyo na yan, I'm sure, no? Kasama ang inyong mga magulang. So I remember, more than a decade ago, my firstborn had to fill up that form, application for an entrance examination. So sabi ko sa kanya, fill upan mo to, pero beating the deadline kami, hindi pa niya na-fill upan. Kasi pala, hindi niya alam kung anong kurso ang gusto niya. Ang una niyang sinabi sa akin, sabi niya, Ma, magkukulinary ako. Narinig nung tatay niya, sabi niya, gusto mo palang matutong magturo, eh di magpaturo ka kay tita ng pagluluto. Gusto mo palang matutong magluto, magpaturo ka kay tita. So siguro, sa isipan niya, ayaw ng daddy ko na mag-culinary ako. Siguro after a week, he changed his mind. He said, magi-engineering pala ako. Kasi yung tatay niya, engineer. So sabi ko sa kanya, are you sure? Gusto mo mag-engineer? Kasi pag tinitingnan ko siya, parang hindi naman. And then sabi ko, you only have less than a week to finish this application form. Okay? So think and decide ano ang gusto mong kuhain. Kayo, are you decided kung anong kukuhain nyo? For college? Meron na? O merong umiiling? And then, eto na ang last day. Ma, sabi niya, magdodoktor na lang pala ako. Sabi ko sa kanya, ha? Pala ha? Sabi ko, kuya, di madaling magdoktor ha? Are you sure? Oo, sabi niya ganon, magdodoktor na lang ako. Na lang ha? Sabi ko ganon. Okay. Pag magdodoktor ka, magpipremed ka. 4 na taon. 4 na taon, magme-medicine ka. Magpo-postgraduate internship ka. Magbo-board exam ka. Magre-residency training ka. Magsa-subspecialty training ka. Lahat yon may exams. Sabi niya, oo, decided na ako. O sige, fill-upan mo to, ano ang kurso na pre-med na gusto mo. So nag-fill up siya, dinala namin, sinubmit namin, and fast forward, nakapasa siya, at pumasok siya sa pre-med. So undecided, na pagkasunduan namin, magpi-pre-med siya. Nakatapos siya ng pre-med, and nag-med siya. Decided na siya na maging doktor. But, after niyang maging doktor, pumunta siya sa ospital kung saan siya magti-training. So during the pre-residency program, nahirapan siya. And one day, sabi niya sa akin, Ma, I'll stop. Titigil ako. Mag-a-apply ako sa ibang ospital. Bakit? Sabi kong ganon. Basta. Ang hirap eh. Iba nang ginagawa ko dito, iba na inuutos nila sa akin. Ganyan. So magkukwit ka, sabi kong ganon sa kanya. Maghahanap ako ng ibang hospital. So hinayaan ko po siyang mag-isip. Pumasok ka sa ospital na yan, and let's talk about it after a week or 2 kung talagang decided ka mag-quit. Sabi niya, hindi. Decided na ako mag-quit. Sabi niya sa akin ganun. Sige, pumasok ka muna. Kita tayo after a week. Kung talagang ganyan. So nagkita kami,
And inupuan ko siya. Hindi ko na po siya hinintay magsalita. Sabi ko, Kuya, kung saan ka mang ospital pupunta, pareho lang ang mararanasan mo. Mahirap. Walang madali na training programs and residency program. So medyo kinabahan po ako. Sabi ko, naku, na-surpass nung anak ko yung college and medicine. Ito yatang residency program. Mukhang marirealize niya, hindi para sa kanya ang pagdodoktor. So sabi ko sa kanya, pag nag-quit ka, I'm sure hindi papayag ang dad mo na nandito ka sa bahay and doing nothing. You have to work. Yung sinabi ko sa kanya, magtatrabaho ka. Hindi ka titigil sa bahay. And he said, malis na siya, pumunta sa ospital, di na naman kami nagkita ng 2 weeks. Bumalik ako, how are you? Okay na, di na ako magkukwit. He's now a surgeon. Okay? Sharing you a story, ha? I have another story. And then, yung pangalawang anak ko, kakaiba. Same with you, before sa graduation rites, nagbigay sa akin ng application form, submit mo na to, magdodoktor ako. Decided na siya, na-fill upan na niya. And nagdoktor, nakapasa sa entrance exam, nag-aral ng pre-med, nag-med, nag-board exam, nag-residency program, and then, she's now a radiologist. Siya naman kakaiba. Well-planned ang buhay niya. Yung direction na pupuntahan niya, alam niya. So, hindi ako masyadong nahirapan na kailangan kong ganito. Alam niya saan pupuntang ospital, anong program ang kanyang kukuhain. Might be may mga struggles, pero hindi ko masyadong naririnig. No? And then, nung nag-radio na siya, sinabi niya sa akin, mag-graduate lang ako ng radio residency. Hindi na ako magsa-subspec. What? Sa probinsya, sabi kong ganon, ang kailangan, marunong ka magbasa ng CT scan, MRI, ultrasound. Alam na niya lahat yon. Alam ko na lahat yan. Hindi ko kailangang mag-extra subspecialty. And I talked to his dad. Kausapin mo siya. Kailangan niya mag-training again. And now, he's on her training to CT scan, MRI, and ultrasound. She's a radiologist already. And I have the last one. My youngest son, who's a congressman of 4th District. Nung katulad nyo, na mag-field up, sabi niya, magdodoktor siya. Sabi ko sa kanya, may 2 na tayong doktor. Pwede bang mag-prelo ka? Sabi ko ganon. Sabi niya, okay. Oh, bait, di ba? Meron bang ganun sa inyo? So, nag-prelo siya. Okay? And then, went into law school, and he's now a lawyer. Iba-iba, no? And this is the last story that I will give you. Last Monday or Tuesday, I attended a graduation of my grandson, si Malik. So, off to junior high school siya. So, nung mag-fill up siya, I think sa Ateneo, merong pinifill upan sila na autobiography or what. One time, nadatnan ko siyang umiiyak. Kaya siya umiiyak kasi ang gusto niyang ilagay doon na pangarap niya, maging YouTuber. Uso po yun ngayon, di ba? Ngayon, the dad, my eldest son, ayaw siyang payagan.
Sabi niya, hindi yan kurso. Hindi yan yung pangarap. Ganyan. So nadatnan ko, so why you crying? Di siya umiimik. And then kinuwento ng daughter ko. And then I don't know kung ano na pagkasunduan nila. Basta ang narinig kong sinabi niya, that's one of your talent. Pwede kang YouTuber, but you have to pick one. Okay? So iba-iba, no? Yung experience. So anong lesson doon? I hope may nakuha kayong lesson. Number one, for me, it's very important. Kanina may nag-oo eh. Tinanong ko kung, handa na ba kayo kung anong kurso? Merong sinabi na, hindi pa. No? It's very important that you acknowledge the parents and the children na maaaring at this point, merong hindi handa at hindi alam ano ang direction, saang direction siya papunta. Tama? And you have to talk about it. So you have to share it with your parents. Number two, trust your parents. I think kaya successful all my 3 children. I was there to guide them, hindi to make dikta. Tinanong ko na sa kanila, diniktahan ko ba kayo? Nagsisi ba kayo sa mga sinuggest ko o ginawa ko in the past? Sabi naman nila, hindi. Which means, I was able to gain their trust. That they'll never go wrong. No? So eto na, papasok na kayo sa college. Totally different from high school life. Independent na kayo dyan. Yung iba mag-aaral sa Maynila, sasakay na ng MRT, LRT, ng jeep, magta-tricycle, which you never experienced here. Kasi nandito ang inyong tatay at nanay. Umuuwi kayo na may luto na, may maglalaba ng inyong damit. Lahat-lahat. No? So I hope ready kayo to face that world. Handa na ba kayo? Ha? Sana handa na kayo. Maraming struggles kayong pagdadaanan. Kanina, kinukwento ko kina sister. We've launched the full scholarship program here in the province. May 50 bata o 100 na bata kaming pinapaaral. Pero pag nakilala nyo itong mga batang to, maiiyak kayo pagkakita nyo pa lang sa kanila. Napakaganda ng profile nila. Ito yung mga bata na, despite the hardships, sa kabila ng kahirapan, nangarap mag-aral. Meron sa kanilang karamihan sa kanila walang magulang. Nagtatrabaho, nakikitira. Pero, decided na mag-aral. So, kung ikukumpara nyo ang sarili nyo sa kanila, kayo po ay blessed. I'm not saying they're not blessed. Kung hindi, grabe yung blessing sa inyo because you have your parents sending you to this institution, which I'm sure they want you to experience that kind of education, that cordial love na gusto nilang maranasan ninyong lahat. And you should be appreciative of that. Wala kayo dito ngayon kung hindi sa sakripisyo ng inyong magulang and your guardian. Diba? So along the way, kung anumang struggles, challenges na mararanasan nyo, I hope you trust the process, not the event. No? Sabi nga ni John Maxwell, diba? Yung events that's temporary. Pero yung proseso para maabot ninyo ang inyong pangarap, yun yung will leave you a lasting mark and value to your journey. Diba?
So tingnan ninyo lahat ng magagandang mangyayari sa inyo. Huwag kayong panghihinaan ng loob kapag merong mga dumaraan na pagsubok at hindi nangyari ang gusto ninyo. Okay? Meron ba sa inyong gusto maging doktor? Taas nga ang kamay. There. Uy, dami. Maging engineer. Maging teacher. Police. Meron ba sa inyo nangangarap na maging governor? Oh! Nakakatuwa kayo. So, eto ng panghuli. Hindi ko po pinangarap maging governor. Kanina nakwento ko na teachers niyo nga, kina sister. Hindi ko po pinangarap na maging politiko dahil hindi po ako anak ng barangay captain o ng mayor, ng congressman, ni wala pong isa sa aming pamilya na politiko. I'm the first one, no? Kaya, at least sa inyo pala, merong naiisip na sana merong maging governor. Anyway, panghuli, libreng mangarap, di ba? Sabi nila. So, kung mangangarap ka, lakihan mo na yung pangarap mo. So it's okay that you dream to be a governor, no? Sarap pong maglingkod. Okay? Along the process, marirealize nyo that every person has a limitless capabilities. No? Hindi pa to. Marami pa kayong madidiscover sa inyong mga sarili. And I think that's the last na gusto ko pong i-share sa inyo. Kinuwento ko yung process dun sa mga anak ko. And I hope you learn from it. No? That it's very important na sa journey ninyo, laging magkasama kayo at ang magulang ninyo or whoever is your guardian. Your parents should be your best friend. Lahat sila dapat ang una niyong nilalapitan. Kung hindi niyo ginagawa at hindi kayo nasanay, try to do it. Medyo simulan ninyo. Okay? Try. No? Ang sarap. Ang sarap na yung magulang mo, yung lagi mong pinagsasabihan ng iyong pinagdadaanan. That's what I experienced with my children. Although, may secret sila sa akin. Silang tatlo. Meron kasi silang group chat hindi kami kasama ng daddy niya. Must be, may secret sila sa aming dalawa. Tama, no? Ginagawa nyo, nakangiti. Okay, talking about your limitless capabilities. And sinabi ko sa inyo na madidiscover nyo ano yung mga you're capable of. No? And I want to share with you one story na ako, me personally, hindi ko inisip na kaya kong gawin. So kanina sa introduction, you heard of, I have three grandchildren. But all my children are single. Okay? And itong isa yung nakita ko na along the journey, hindi ko naisip, and even my children, di nila naisip, kaya pala namin gawin to. So, yung na-mention kong grandson kanina, who graduated from junior high school, an A child, he was an abandoned child. Okay? Foundling. The second baby, now 3 years old, isang bata na nakuha ko sa Rural Health Unit, product by incest. The third child, who was now more than a year old, was thrown in the public market.
hindi ko na-realize, kaya ko palang mag-alaga at magmahal ng mga bata na hindi galing sa dugo at laman namin. Na hindi mo mararamdaman na iba sila sa'yo. And my children, hindi ko na-realize na kaya nilang magmahal ng ganon sa mga bata na hindi galing sa amin at hindi kamag-anak. Amazing. So I applied for foster care as a foster parent. But along the way, my eldest son said, "Ma, I'll adopt Mali." And the second child, Kobe, sabi ko sa social worker, aalagaan ko po. Kasi alam ko po kung gaano kahirap ang bata na sa orphanage. Bata pa lang po ang mga anak ko, mahilig sila sa pumunta sa orphanage, no? So nakikita ko kung gaano kakawawa ang bata. But my son, my youngest son, said, "Ma, I'll adopt Malik." And the last child, I said again, aalagaan ko po kasi I'm a licensed foster mother and my husband. We are a licensed foster parent. And my eldest son told me, "Ma, can we process the adoption of Calix?" Sabi ko, baka hindi na kayo magkaasawa, baka wala nang magmahal sa inyo dahil may burden kayong big. But it's okay. It's an example of discovering yung capabilities na meron ka along the way. I hope you'll let that some of your experiences na matutunan at makita nyo ano ang purpose ninyo in life. No? Diba? So yun lang. I hope natuto po kayo. Now, as you step beyond your alma mater's wall, may you succeed in your chosen career. Use this as a triumph to leave a positive impact on this world. And may you become our partners in changing the world. Masaya ba kayo sa nangyayari sa ating mundo, sa ating bansa, sa ating lalawigan, sa ating bayan? Yan. Kailangan kasama po kayo. So, kung makagraduate na kayo, I hope one of these days, pagbalik nyo sa Sacred Heart, yung kwento ng storya ng pinagdaanan ninyo at mga ginagawa ninyo will make them smile. Kasi yung foundation na nakuha ninyo from this institution ang naging instrumento para sa kagalingan ng bawat isa sa inyo. I would also like to commend all parents for guiding and supporting their children in achieving their dreams. Pangarap ninyo, I'm sure, nating lahat ng mga magulang, makapagtapos ang ating mga anak sa kolehiyo, makakuha ng magandang trabaho, at magkaroon ng magandang buhay. So itong araw na ito ay sa inyo rin. Katulad ng nasabi ko kanina, putting your children to school, especially in this institution, is a testament to your love and dedication to your children as you wanted them to experience a Korean love that reflects the love of Christ to humanity. So ang isa at panghuling request ko sa ating mga kabataan, later on, as you celebrate this graduation with your family, I hope, malapitan nyo sila at pasalamatan. Anumang pamamaraan. Maraming sacrifices ang mga parents ninyo. No?
Kung hindi dahil sa kanila, if not for them, you will have a very difficult time in achieving your feats in life. So to end, as you take the new chapter of your lives, remember that you have the power to curve your own path. The world needs your vision and courage to conquer what's to come. There's still a long way to go, but I definitely believe that you are on the right track. Maniwala kayo na nasa tamang direction kayo. I wish that your new journey be filled with success, joy, and fulfillment. Congratulations to all of you. Mabuhay po ang ating mga magulang at mga nagsipagtapos. Magandang hapon sa inyong lahat.